Mapagbalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Aliho. Kung naaalala niyo mga kagiliw, ako po ang sender ng kwentong merong pamagat na niligawan ko yung bagong katiwala namin. Sana'y napakinggan niyo yung kwentong ito. Dapat ay napakinggan niyo dahil itong ibabahagi ko naman ay patungkol kay Romulo. Yung tumulong sa akin doon sa kwentong yon. Basta pakinggan nyo. Ulitin ko. Ang pamagat nun ay niligawan ko yung bagong katiwala namin. Patungkol yun sa isang aswang na dalaga. Subali ito na. Ikikwento ko na ang patungkol sa karanasan ni Romulo. Kagaya ng pinangako ko sa unang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Alam ko naman kahit papano, may nagnanais na malaman ang kabataan niya. Si Romulo, kalahati ng kabataan niya ay sa Negros Oriental. Ang angkan niya ay taga Bohol, sa may bukid ng Tagbilaran. Pero sa side dito ng tatay niyang si Mang Tading. Naghiwalay kasi ang mga magulang niya at dinala siya noon ng nanay niyang si Aling Susan sa Negros. Ang dahilan noon ay ang panunugis ni Mang Tading ng mga aswang. Natatakot ang nanay niya kaya inalayo si Romulo. Baka kasi pagka-interesa ng mga aswang nun. Lalo't marami nang napatay si Mang Tading nun. Pero bago pa mangyari ito, may kaalaman na itong si Romulo. At doon siya nahasa ng gusto sa may Negros. May abilidad na ito pero doon niya talaga nasubukan. Sa may bukid ng Tayasan. Hindi naman sa liblib yun. Malalawak na sakahan ang meron dito at tubuhan. Nasa may hangganan na ito ng Tayasan ng Himalalud. Ang edad ni Romulo ng mga panahon na yon, 13 taong gulang. Kahit nasa murang edad ay alam na ni Romulo kung paano kilatisin ng isang aswang. Ang kanyang nanay Susan, inakala nito na magiging panatag na siya dahil nga nasa Negros ng anak. Pero hindi nangyari yon. Maraming aswang sa Negros nung kapanahunang ito. At nagkaroon talaga ng interes dito si Romulo. Kung minsan umaalis, hindi pa nagpapaalam. Ang problema ay kakasalta pa lamang nila sa lugar. Wala pang gaanong kakilala si Romulo. Maliban na lamang sa mga kaanak na nasa side naman ng kanyang ina at ang unang naging kaibigan na kapitbahay lang. Kasama palagi ni Romulo ang kaibigang ito. Nagkukonsumisyon si Aling Susan ng mga panahon na yon. Gumagaan na lang ang loob kapag nasa bahay na itong si Romulo. Tinatanong ito kung saan galing pero sinasabihan niya lang ilaw ng tahanan na gumala lang ito sa may ilog. Nandaligo siya at nanghuli din ng mga palos. Hindi naman may pagkakaila na galing doon si Romulo dahil nga may dala itong palos. Ito kasing batang ito noon, kung ano ang nasa lugar nila sa Tagbilaran, parang walang pinagkaiba sa Tayasan. Sanay na sanay si Romulo sa mga tipikal na gawain, lalo na kapag kasama siya ng kanyang tatay. Natuto siya sa kanyang ama. Kumbaga, naging independent ito. Ang sinisilungan nilang bahay ay ang tahanan mismo ng kanyang abuelo sa side ni Aling Susan. Malaking bahay pero lumang klase. Ito yung sinasabing Pinoy ancestral house na nakaangat ang sahig sa lupa. Nakapalibot doon ang mga kaanak na siya ding nag-aalala noon dahil nga si Aling Susan doon pumupunta kapag nawawala ang anak. Anak, pwede bang tigilan mo na yung pagkawili mo sa mga ginagawa ng tatay mo? Inilayo na nga kita pero wala din palang pinag-iba. Makaramdam ka lang ng aswang kahit saan kinukursunada mo. Paano kung mamatay ka? Bata-bata mo pa, sos. Ay, Mariosep naman sa'yo, anak. Nay, masyado lang po kayong nag-iisip na mga kung ano-ano. Wala naman akong ginagawang iba maliban na lang po sa paggala Parang nasa Tagbilaran din kasi ako. Mas malapit nga lang ang ilog dito. Hoy, huwag mo akong pinaglololo ha. May nakapagsumbong sa akin. May hinabol ka daw na baboy na ihalas. Aswang daw yon. Tama ang mga sinabi ni Aling Susan.
May hinabol nga itong ilahas si Romulo. Kumbaga baboy ramo. Madaling araw daw yon na makita ang baboy ramo na ilang araw nang minamatiyagan. Hinabol niya daw ito. Kahit na anong payo, sermon, sita at puna sa batang ito noon talagang matigas ang ulo. Pero namamangha na sa kanya katagalan ng mga tao sa lugar. Kasi kung gaano daw kailap ang aswang, ganun din si Romulo Minsan na nga itong kamuntikang makapatay ng aswang. Doon lang sa may sakahan ng kanilang kaanak. Nasaksak niya yung aswang gamit yung bagakay. Pero nakatakas ito. Yung nakakita yung tiyo niya. Nabulabog na kasi si Romulo kaya kahit ang mga tiyo at tiya nakaantambay na sa kanya. Napanganga daw at hindi lubos mapagtanto sa kung bakit hindi takot si Romulo sa aswang Nang naging maingay na ang pangalan hanggang sa kabilang nayon, medyo naglaylo na umano si Romulo. Nagpakabait, lalo na noong pasukan na. Napakatino tapos hindi na gumagala. Hanggang sa may napabalitaang may inaswang doon mismo sa may Santa Cruz, malapit sa dagat, at itong nasabing inaswang ay namatay. Si Romulo nang marinig ang balita ay nagalit. Galit na galit. Alam niyo kung bakit? Dahil ang aswang na yon, minsan niya nang sinusundan. Kumbaga, kung nadali niya ito nung una, di sana hindi na ito nakapangbiktima. Itong kaibigan niyang si Punal, kinausap si Romulo. Nga pala, lahat ng tao sa lugar, ito lang si Punal ang kinakausap talaga ni Romulo. Lalo na kung partikular sa ginagawa niya. Kaanak niya si Punal, third cousin. Kasalukuyan sila noong papauwi galing eskwelahan. Mulo, bakit hindi mo tugisin yung nakapatay din sa may lungsod banda? Alam mo Nal, ayaw ko na sanang bigyan ng panahon ng ganyan. Kaya ko pero hindi pa sumasapat yung edad ko at pangangatawan. Nakakataboy ako ng aswang pero hindi ko napapatay talaga. May kamuntikan na pero nakatakbo Iyon ba yung dahilan na ayaw mo na? Hindi naman. Nag-aantay pa ako ng pagkakataon. Tsaka mainit ako sa atin, di ba? Tatay mo kasi nagpahuli ka kasi kaya nabuking tayo Hindi mo sana inamin yan tuloy. Sinusubaybayan ako hanggang sa nahuli ako. Mulo, hindi ko naman sinasadya Akala ko lang ililihim ng tatay. Sinabi ko lang naman na may uhuhuli sa baboy na gumagala gabi-gabi. Nagtanong kung sino tapos sinabi ko ikaw. Kung sa bagay Punal. Hindi ko naman sinabi sa'yo na ikubli mo ako pero wag mo nang ulitin ha. Gaya ng nabanggit ang tatay ni Punal ang nakasilay noon ang habulin ni Romulo ang ilahas. Nangingi ng pasensya si Punal pero nagtanong ito sa kung ano bang plano ni Romulo. Hinggil nga dito sa pangyayaring may pinatay ng aswang. Matapang si Punal. Isa din ito sa dahilan kung bakit gustong-gusto ni Romulo. Madalas niyang naisasama ito at hindi talaga tumatakbo. Pag-iisipan ko muna Punal. Ikaw talagang seryoso mo naman magtanong. Kung sakaling makapagdesisyon ako isasama kita. Handa ka bang mamatay? Bakit naman magpapakamatay kung makakatakbo, di ba? Alam ko naman na nagpaplano ka na. Mamaya siguro Sabado naman bukas, Romulo Hindi na nagsalita si Romulo. Napapangiti na lamang yun sa kakulitan ng kaibigan. Marahil napapatanong kayo sa isip sa kung ano ba talaga meron dito kay Romulo, Sir Seth. Bukod sa tapang at karunungan na nalaman sa tatay ay may taglay din kasi itong bertud. Isang uri ng bertud na binigay ng kanyang ama. Bali 3 umano ang bertud na ito. 2 ang nasa tatay ni Romulo na si Mang Tading. Tapos ang bagong kuha lang etangan ni Romulo. Isa itong kwintas. Malalaman yung lahat mamaya lang. O siguro nalaman yun dahil sa title. Kay talaga. Hindi napapakali si Romulo. Bagay na inudyukan talaga siya noon ni Punal. Matapos lang maghapunan ay pinuntahan niya si Punal. Kapitbahay lang Magkakatapat ang bawat beranda nila.
Mga nasa 50 metros ang layo. Doon siya sa likod gaya ng dati. Doon kasi nag-aantay si Punal. Naroroon at nakangiti pa. Napapailing tapos nagwika ng mga katagang. Sabi ko na mulo eh. Ano, ngayon na ba? Oo, ngayon na. Alam ko naman kung saan siya puntuntahan eh. Sana naroroon pa rin yun. Pero huwag kang mamumulabog ah. Ikaw pa naman po nalang ingay mo. Oo, mulo. Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Pamain pa rin ba ako? Ayos lang pero huwag mo naman akong iwan ha. Ang bilis mong tumakbo eh. Si Punal ang palaging pinapain ni Romulo. Tama po kayo nang narinig. Dahil hindi talaga makakatugis ng aswang kapag walang pain. Maliban na lang kapag naipit na ito. Alam na alam niya ng mga biyasa. Sinabi sa akin ni Romulo na maging yung taga-Bien Unido daw may pinapain na tao. Katuwang para lang mapalitaw ang aswang. Ayun, naglakad na sila. Malayo-layo din ang Santa Cruz. Pero masisipag maglakad ang dalawa. Nang makarating, doon daw muna sila sa may tubuhan tumambay. Malapit na ito sa kalsada. Pansamantala, nakikiramdam si Romulo. Gaya ng nabanggit ay hindi lang nag-iisa ang aswang sa tayasan. Marami. Pero kalimitan mabubuti at nakikibagay. May hindi daw nakakaatin ng gutom at napipilitang mamiktima. Magkikita tayo dun sa dakit Punal. Tinuro ko naman na sa'yo. Huwag kang lalapit sa puno at baka mabati ka. Palasyo ng engkanto yung dakit dyan eh. Bakit nga ba dun mulo? Maraming aso pa naman dun. Dun kasi dumadaan. Pero mamaya na tayo aalis. Maaga pa. Gising pa yung mga tao eh. Ilang mga sandali pa ay umalis na sila. Itong dakit lugar ito. May puno din ng dakit dito o balete. Meron umanong nilalang sa dakit na ito pero mabait umano ang nakatira. Ayon sa nakapagsabi kapag may naglalaro umanong bata ay kusa umanong bumababa ang mga sanga. Pinapaduyan yung mga bata pero kapag ginambala naman ang nakatira, paniguradong para umanong binarang yung gagawa nun. Itong si Punal, balisa umano nun. Natutuwa naman si Romulo kasi nga napakatapang ng asta kanina. Pero parang nababahag na. Hindi takot sa aswang kundi takot sa mga aso. Malupit daw kasi mga aso dyan sa may papasok na ng dakit eh. Kapag hindi kilala abay nahahabulin talaga. Sinadya daw na maglagay ng aso ang taga roon dahil sa banta ng aswang umano. Namamayagpag kasi itong nilalang ito dati doon sa lugar na yon. 3 beses nang may nangyaring pag-aamok ng aswang. At sa loob ng pag-aamok na ito, may namatay na isa. Yun ang sinasabing na biktima ng aswang sa mga panahong yon. Sa ilog dumaan si Romulo. Magbabagat sila malapit talaga sa puno ng dakit. Nararamdaman na daw noon ni Romulo ang aswang. Bukod sa karaniwang pahiwatig nito ay kabisado din ni Romulo ang presensya. Maliban pa dyan, itong tangan niya ay nagbibigay hudyat. Alam niyo ba kung ano ito? 2 pangil lang naman ang aswang at dila mismo ng aswang na pinatuyo. Yun ang ginawang kwintas. Magkakaugnay ang pangil at dila. Tapos 3 kwintas lahat kasama na yung suot ng tatay niya. Napakalakas daw ng tangang yon. Kung ano ang lakas ng aswang ay napapantay ng isang taong nagtataglay nun. Lalo't kumakain din ng dasal ito. Kadalasang makikita ito na gamit ng mga manunugis ng aswang. Dahil dito, hindi nararamdaman si Romulo ng mga aswang. Napagkakamalan ng nakapwa-aswang tapos nasaan yung tao. Ang lingid sa kaalaman ng mga aswang, tao pala ito na mamamatay ng katulad nila. Ang pahiwatig naman ng tangan sa oras na may aswang, nagpapawis. Mainit-init yun. Kasabay naman ito ay magtatayuan ng mga balahibo ng nagtatangan ng bagay na ito. Ngayon alam niyo na ha. May mga kwento na din na naririnig ko na may bantugan na nagtatangan ng dila ng aswang eh. Mabisa daw talaga. Pero papaano kung may kasama pang pangil, di ba? Aba,
Parang kumpleto Ricardos na. Naitanong ko na nga ito sa kilala kong biyasa noong nakapag-asawa ko. Mabangis umano ang nagtatangan ng ganitong bertud. Wala umano yung mga San Benito, yung Satur, yung mutya ng kidlat. Naku, walang-wala yan sa tangang pinupunto ko. Lalo na kapag ang nagtataglay pa nito ay isang bertudes o hindi ke divino. Takot nga yung mga mangkukulam sa kanila at mambabarang Kasi nga babalik lang sa mga yun yung papatamang talandro. Si Romulo ay hindi gaanong gumagamit ng orasyon. Bagkus ay bumabatay ito sa kanyang tangan. Ang gamit na ito ay namamayani sa subukan, lalo na sa pisikalan. Iiyak daw talaga yung kalaban. Sa murang edad na yun ni Romulo, bagamat may hilaw pang pangangatawan para sa pagsugpo ng aswang. Pero kung tutuusin magkakaroon talaga siya ng pagkakataon na makapatay ng isa sa mga ito, maski gabunan pa. Maliban na lamang umano sa aswang na may kaparehong tangan. Kadalasan sa kanila yung mga kubot at yun ang tangan ni Ruela noon dahil nga nag-aalangan si Romulo dito. Naalala niyo si Ruela sa unang kwento ko? Ganon. Balik tayo sa kwento. Ang aswang ay nasa baybayin umano. Nakita na ni Romulo. Parang sigbin na nakatuwad habang nakatingala sa buwan. Inaantay niyang dumapo sa puno. Inaantay niyang umakit ng puno gawa ng aakit ito maya-maya lang. Alam niyo ni Romulo kasi nga, pamilyar na pamilyar siya sa mga ganitong nilalang. Napadaan na siya noon. Nilingon lang siya ng aswang at hindi man lamang ito naasiwa sa kanya. Hindi ito umalis. Nakatitig lang talaga. Bagamat may kadiliman pero halata naman umano sa posisyon. Nang makarating na sa may dakit si Romulo, nakita niya si Punal na kukuya-kuyakoy sa isang kamalig na para bang naimasmasan ito nang masilayan siya noon. Sabi pa napakatagal daw ni Romulo. Bagot na bagot siya noon. Nagkakandara pa daw siya sa kakatakbo gawa ng nasunggaban siya ng napakalaking aso. Nakatali yun pero sampayan daw ang tinalian. Mahaba yung matatakbuhan ng aso kumbaga. Papa-inject ako bukas, Romulo. Nakalbot ako Ay sus, ako nang bahala dyan. Kalmot lang naman yan. Tingin nga. Ala, medyo malaki Sa mukha pa. Ano bang nangyari? Ihinlikan mo yung aso? Natakot ako sa aso, Mulo Nasa may kalsada banda. Nagpagilid ako sa manukan. Yung may maraming alagang mga manok ba? Walang iyang yan. May mas malaking aso pala doon. Teka lang. Naririyan lang yung aswang Punal Nandun Teka, nakikita mo naman diba? Yan, aswang yan. Mamaya gigilid yan tapos aakit yan sa puno Malamang sa may talisay. Huwag lang dito sa may dakit, mahirap. Marami tayong mga kalaban bukod sa aswang. Ano bang gagawin ko, Mulo? Tatambay ba ulit? Huwag namang masyadong malapit Baka hindi mo na ako maabutang buhay ganito. Sasandal ka sa puno kung saan siya aakyat Tatalon yun sa harapan mo at ako nang bahala. Antay lang tayo saglit. Mungkahi ni Romulo. Napapamura si Punal. Pero may tiwala ito kay Romulo. Dahil alam naman ni Punal na natatakot kay Romulo ang aswang Maraming beses na siyang naisasama nito pero lahat sablay kasi nga tumatakbo ang nilalang. Baka matulad dati Baka makatakas din. Naisip ko na din yan, Punal. Kaya nga may dala akong bagakay Ito, itatarak ko lang sa likod niya at kapag nang laban, ibang paraan ang gagawin ko. May dalang bagakay si Romulo. Karaniwan na ito sa kanya. Maski sa eskwelahan, dinadala niya nga ito. Nasa maigit isang dangkal ang haba tapos may kargang dasal. Pinagmamay-ari yun ng kanyang ama. 2 aswang na ang nadali nun. Hanggang sa naglakad yung aswang, pagilid ng baybayin. Kinalabit na ni Romulo ang kasama. Itong kamalig na ito ay nakaharap sa dagat at nasa kaliwang direksyon ng nilalang.
Kung may magtatanong naman kung bakit hindi sinunggaban ni Romulo ang aswang habang tumutuwad-tuwad, ito ang dahilan. Malamang ay sisibat yun at maraming beses na itong nangyari. Kasi kapag nasa malapitan na si Romulo, mararamdaman na ng aswang ang kakaibang lakas nito. Kaya ngang kinakailangan ng pamain. Kalma lang Punal ha. Huwag sisigaw. Huwag mo nang uulitin yung dati. Gatanghag lang ng nawong mo. Ang kulit mo pa naman. Iyawa ka, gikulbaan ko. Kinakabahan ako eh. Sandali Mulo. Mag-relax muna ako ha. Basta huwag kang sasablay ha. Ilang mga sandali lang noon ay umalis na si Punal. Habang nangyari daw yun ay nakaangat ang paningin nito sa mga puno. Naaaninag niya naman ang itaas gawa ng may buwan noon. Hanggang sa nasa puno daw ito ng niyog. Nakakapangilabot ang postura. Para bang bayawak umano ang pagkapit nito. Pero nakapatiwarik yon. Nang makarating si Punal sa may puno ay sumandal ito. Habang nangyayari naman yun ay kumikilos na si Romulo. Nagulat siya dahil nasa puno nga yun ng niyog at malamang ay hindi ito lulundag sa harapan. Gagapang yun patungo mismo sa uluhan ni Punal. Nagmadali si Romulo gawa ng nagsisimula ng umanong gumapang pababa. Kumabig siya sa may damuhan sa may tagunon. Walang kaalam-alam si Punyal na nasa uluhan ng aswang. Katunayan ay madadakma na umano si Punal. Hanggang sa ayun na. Sinakal daw itong si Punal at inangat ng bahagya. Nagsisisigaw. Dali-daling tumakbo si Romulo sabay hablot sa kamay ng aswang at saksak sa leeg nito gamit ang bagakay. Umatungal lang nilalang. Nagwawala at nakawala din si Punal na sa mga sandaling yun ay umiiyak at tumubo pa. Ikaw ba naman sinakal at pabigla-bigla pa yun, di ba? Tapos aswang pa. Nang bumagsak sa lupa ang nilalang ay sinakyan ito ni Romulo at umusal ng mga katagang nalalaman niya. Sabay duro sa noo at saksak ulit sa bagakay. Sa dibdib niya tinarak ang bagakay na yon. Napatigil sa pag-iiyak si Punal. Tumulong na ito kasi nga naglulupasay ng aswang. Hindi pa ganun kalaki si Romulo kaya nahihirapan eh. Hanggang sa tumahimik na ang nilalang at kasunod noon, ang pagbubulubok ng dugo sa bibig niya. Tara na Punal, sibat na tayo. Walang hiya ka, sabi mo sa harapan eh. Bakit ako hinila? Lahat na lang mali. Paano kung namatay ako? Nakagat ata ako Mulo eh, teka. Nakagat nga. Mamamatay ako nito eh. Magiging aswang din ba ako? Hindi. Maliit lang naman yung nasa balikat mo. Tara na, bilisan mo ng lakad. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Pa-inject ka bukas ha. Naniniguro lang. Baka may rabies yung aswang na yun eh. Hindi ko magagamot yan. Mabuti yung kalmot ng aso kasi pauusukan ko lang naman yun eh. Kita mo na Mulo. Naaalibadbar na ako sa'yo. Ang bilis-bilis mo pa maglakad. Kapag nakarating tayo sa bahay Punal, huwag kang uuwi diretso ha. Doon muna tayo sa kamalig ng lola ko. Ang gagawin natin doon? Gagamutin kita syempre. Pero papa-inject ka pa rin. Balita ko mas makamandag yung rabies ng tao eh. Lalo pa aswang. Parang unggoy. Ang totoo ay tinatakot lang naman umano ni Romulo si Punal kasi ang totoo. Kaya niya namang gamutin yun. Tsaka yung aswang kanina ay karaniwang tik-tik lang. May lason sa bibig pero hindi naman malala. Basta, kaya niya umanong gamutin. At ito namang pagpapa-inject umano ay pagpapanatag na lang sa isip ni Punyal. Para isiping ligtas at hindi mag-alala. Baka kasi walang tiwala ito sa kanyang gamutan eh. Paano yung aswang Mulo? Paniguradong mabubulabog yung lugar pag nakita nila yon. Hayaan mo yan. Ang importante walang nakakaalam sa kung sino yung pumatay. Huwag kang maingay ha. Kapag nabunyag na naman yung pananahimik ko, kukutusan talaga kita. Marunong ako bumarang at panigurado palalakin ko talaga yung isang bilog-bilog dyan sa alaga mo. Ginamot ni Romulo si Punal. Tanglad lang at tabako ang ginamit. Karaniwan na ito na pangpatanggal ng mikrobyo.
Ang tabako umano ay pumapatay ng kahit pa tetanus. Tapos may tanglad pa na kontralason at sumpa mula sa kagat ng aswang. Nagpasama pa si Punal umano sa nanay ni Tonong nagtungo sa bais. Sa bais kasi yung nagpa-inject. Walang alam ang pamilya na panunugis pala ng aswang ang dahilan. Mabilis na kumalat ang balitang may natagpo ang patay sa may baybayin. Tao umano at hinihinalang inaswang na naman. Napapamura si Romulo. Nakapagpalit sa anyong tao umano ang aswang. Napagkamalang tao at mas lumala ang katatakutan sa lugar. Pero hindi na daw bali kahit pamatakot yung mga tao dun At least, wala nang bibiktima. Patuloy sa gawain si Romulo. Isang beses ay hindi niya sinama si Punal, lalo na noong tubuan daw ito ng Becky at nilagnat. Pumapasok pa sa eskwelahan pero hindi niya talaga sinama. May tinitiktik ang aswang na estudyante itong si Romulo. Napakatahimik na babae. Nasa kabilang classroom lang. Wari niya ay nararamdaman daw siya nito na kaparehas dahil sa kanyang tangan. Hindi lumalapit sa kanya. Kapag sinusubukan niyang tumabi ay lumalayo. Pero may mga pagkakataon umano na may kakaibang kinikilos yon. Lalo noong may buntis daw na isang guro. Namataan niya itong estudyante na pangalanan nating Kayla. Recess daw yun tapos hindi nag-recess itong si Kayla. Bagkos ay nanatili sa silid at nakatitig sa guro noon na may mga isinusulat sa pisara. Naglalaway. Nanlilisik ang mga mata. Nagalit si Romulo. Kahit pa man nag-aaral ito para umunlad ang buhay pero naroroon pa rin ang pagkayok sa laman. Nakakakonsensya pero walang magagawa si Romulo kundi ang sugpuin kapag hindi nadala sa pagsita. Kinahapunan ng papauwi na. Binagat ito ni Romulo. Harapang binalaan, wala namang kasama itong sa Kayla Hindi mahilig makipagkaibigan at lagi mapag-isa kaya may pagkakataon talaga si Romulo na kumprontahin. Kayla, ilang beses na kitang nakitang minamasdan ng gurong buntis. Sa oras na may mangyari doon, yari ka talaga sa akin. Nagtaka si Kayla. Sinabi nito na aswang din naman si Romulo. Bakit niya ba pinapakaalaman ito? Humanap daw siya ng ibang pagtitripan. Huwag daw siyang sulutin. Sabihin na natin na pakiramdam mo aswang ako, Kayla. Pero magugulat ka na lang kapag nalaman mo yung totoo. Wika ni Romulo sa may lapit kay Kayla noon. Unti-unti umanong nagbabago ang reaksyon ni Kayla. Yung mata ay naging takot na. Umaatras yun at sabi niya, ano daw bang meron kay Romulo? Ang pagkakaalam at pagkakaramdam ni Kayla noon. Aswang itong si Romulo. Aswang ako sa pandama mo. Huwag ka matakot. Wala naman akong gagawin Halika. Halika sabi. O ba't ka umaatras? Ang tapang mong magsalita kanina. Uulitin ko Kapag may nangyari sa guro, malilintikan ka sa akin. Hindi kita sasantuin kahit pa isa kang estudyante at ka-roommate. Mabuti at nakapagtitimpi pa ako. Dahil kung hindi pa, nung unang may napansin ako sa iyong kakaiba, pinatay na kita. Naglakad ng mabilis si Kayla. Takot na takot. Umuwi naman kaagad si Romulo. Siyempre, ang susunod niyang gagawin ay ang abangan na manumano ang aswang sa bahay niya. Malamang ay magsusumbong yun sa kauri. Ganun yung mga yun Pero hindi natatakot si Romulo kahit pa marami. Nasa poder na niya ito at kapag lumapit pa sa bahay nila manghihina umano ang mga aswang na yon. Gaya ng inaasahan, habang kumakain daw noon si Romulo ng hapunan, kaagad niyang naramdaman na may aswang na umaaligid. Parang wala daw Napapatango sa sarili si Romulo. Hanggang aligid lang naman daw ito. Hindi talaga makakapasok ng bakuran. Pero bigla naman umanong dumating itong si Punal. Napapapikit na lamang ng mata si Romulo. Nagkataong siya lang ang naiwan. Ang nanay niya ay hindi pa umuuwi nun. May kinasal kasing kaanak tapos naroroon ang nanay niya nun.
kasama yung abuelo niya. Diretso talaga pasok sa bahay si Punal tapos kumuha pa umano ng plato sa bayhain na makakain na Nimoy doon nakatira. Ganun naman talaga ito. Kapag hindi daw masarap ang ulam sa kanila ay doon kumakain kila Romulo. Walang hiyang yan. Dumating ka pa. Dapat hindi ka na nagpunta dito eh. Ba nangyari sa'yo, Mulo? Galit ka ba? Kanina nang iwan ka na lang sa eskwelahan. Teka, nililigawan mo ba si Kayla? Nakakatakot ka naman. Pumapatol ka sa parang lalaki yung mukha. Kung ihampas ko yung sandok sa ulo mo. Hindi mo alam yung nangyayari Punal. Hindi ko na din pinaalam sa'yo kasi sobrang selan tsaka may beki ka. Pangit tingnan nakasama kita kung may mga hakbang ko na mahirap. Baka pagtawanan ka ng aswang speaking of aswang. Aswang si Kayla, Punal. Di ba nga sinusundan ko lagi? Binalaan ko kanina at ngayon. May aswang sa labas ng bakod. 2. Paniguradong hindi ka talaga makakauwi ngayon. Ha? Aswang? Teka, ano ba itong ulam dito? Kahapon pa tong paksiw na to Ang arte mo po nila. Teka, parang napakakalmado mo Kumpiyansa ka? Bakit hindi kaya mo nang patayin yung mga yan, di ba? Paano kung sabihin ko sa'yo, Punal, na nasa 2 hanggang 3 yung nasa labas? 2 lang yung nararamdaman ko pero grado may iba pa. Baka higit sa 5 Dito na nabasag ang pagiging kampante ni Punal. Napaupo ito sa tabi ni Romulo. Ang sabi pa noon ay dapat binanatan na lamang umano si Kayla. Ayan tuloy, gumagante. Banatan ko man o hindi may pupunta talaga dito. Kung alam kong aswang siya, alam niya din kung ano ako. At panigurado markado niya ako ultimo ng pamilya niya. Anong gagawin mo? Papasukin ba tayo sa bahay? Papasukin ba tayo dito? Hindi makakapasok yan. Hindi ka nga lang makakauwi. Lalo't alam kong kasama nilang si Kayla at kapag nakita ka niya, sabit ka na. Kumain ka muna. Magpakabusog ka tapos dito ka na tumira Kasi nga dito ka mamamataan ni Kayla Hanggat mainit sila walang uwian. Dahil kapag umuwi ka, damay na pati yung tiyo at tiya ko. Ayos lang sana kung dito sa bahay ko kasi nga, nandito naman ako. Si nanay may proteksyon yun. Sandali nga Punal. Dito ka lang. Kumain ka lang Aalis muna ako. Diyan lang ako sa likod. Huwag kang lalabas Lumabas ng bahay si Romulo matapos magsabi ng ganon. Nasa loob lang ng bakuran nagpapaikot-ikot. Nagpaparinig ito na kung sakali umanong may pinaplano ang mga nasa paligid nun. Huwag nang ituloy. Dahil kapag nanghamak umano ang mga ito, uubusin niya ang buong angkan. Nabalitaan niyo naman na siguro yung mabangis na aswang sa may tabi ng dagat, no? Yung nakapatay ng tao. Ako lang naman yung kumatay doon. At kung gusto niyo ng patunay, pumasok kayo sa bakuran nang malaman niyo. Matapos makapagsalita ni Romulo ay may lumitaw umano na isang sakto lang sa edad na lalaki. Parang sing-edad lamang umano ng tatay tading niya nun. Natatamaan ito ng ilaw sa kusina. Kaya naman malinaw sa kanya mukha nito. Naparito lang kami para kilatisin ka. Masyado ka daw pakialamero. Kapwa mo aswang tinatabla mo. Ang anak ko balak mong patayin. Mawalang galang na po, pero hindi po siguro maganda yung ginagawa ng anak nyo. Pag nasaan ang buntis na guro, may mangyari po talaga kapag may masamang hakbang. Kapag binalaan ko lang para hindi matuloy. Tatay ka po niya, di ba? Parang ang tono po ng pananalita niya ay sumasang-ayon kasi sa masasamang gawain ng anak nyo. Gagayahin niyo ba yung sinapit ng aswang doon sa baybayin? Masyado kang matalim magsalita, Dodong Napakabata mo pa Kaya mo bang lakas ng isang ganap na edad? Ang aswang mas lumalakas kapag tumatanda. Bakit po hindi niyo subukang lumapit? Dali po. Wag lang ako yung papalapitin niyan kasi nga alam ko namang may nakatago dyan Isa-isa lang. Ayaw niyo magtino. Bukas na bukas din pupuntahan ko yung bahay niyo at magdadala ko ng sangkatutak na tao.
Magdadala din ako ng mga albularyo. Ayos po ba yung naiisip ko? Para umanong mas nagalit ang tatay ni Kyla nun. Nagtangka itong lumapit at nang makatapak na sa loob ng bakuran, kaagad yung sinalubong ni Romulo sabay duro sa muka. Ganoon na lang ang panlalakay ng mga mata nun. Parang nabuhusan ng malamig na tubig at nawala ang angas sa katawan. Umatras tapos nagtanong kung anong klaseng aswang si Romulo. Sabi naman ng binata, gabunan siya. Atras tayo. Sapat na yun. Kaya pala natakot ang anak ko. Walang mga hamak sa batang ito. Pasensya ka na Dunga. Hindi na ito mauulit. Huwag mo na ding ituloy yung pagbabanta mo sa amin na magdadala ka ng mga tao. Mamabubulgar kami. Ayos lang po. Pero dadalaw pa rin ako kahit ako lang mag-isa. Makakaasa ba ako doon na walang susubok sa akin? Tumango ang tatay ni Kyla tapos tumalikod na ito at kagad naglaho. Napangisi si Romulo. Kahit papano kinabahan din siya. Mabuti na lang at nadala sa pangungulit niya. Lalo na nang banggitin niyang isa siyang gabunan. Natatakot daw kasi ang mga karaniwang aswang sa gabunan. Totoo naman na gabunan ng presensya niya dahil ang tangan niyang dala galing sa uri ng aswang na ito. Na magkita daw sila ni Kyla sa eskwela ay pangiti-ngiti na ito sa kanya. Lumalapit at kinakausap siya. Nangangamusta. Humingi ng tawad buhat nang nagsumbong kasi siya sa mga magulang. Ito namang si Punal dahil nga napapansin ng dalawa. Banat naman ng banat yon. Lalaki daw yung mukha ni Kyla tapos tipong-tipo ito ni Romulo. Timping-tipi naman si Romulo kahit sa loob-loob niya. Gusto nitong sakalin itong kaibigan niya nakakagaling ng sabeke. Pagsapit ng Sabado, dito na pinuntahan ni Romulo ang lugar nila Kyla. Siyempre dahil nga walang haba sa pangbibira itong si Punal. Sinama niya. Pero napagkasunduan nila Kyla si Punal na tatakutin ito ng gusto. May ganung ugnayan na sila dahil naging kaibigan na umano ni Romulo si Kyla noon. Hapon yun. Pagkatapos ng gawain ay sumibat kagad. Sabi pa ni Punal madaming aswang ang kakaharapin nila pero ayon naman kay Romulo, walang mangyayari doon dahil kasundo niya ang mga ito. Pagkarating ay nagkunyari kagad si Romulo at sabi niya, para umanong may masamang mangyari. Nagmungkay siya kay Punal na magtungo umano ito sa kasagingan. Huwag lalabas, huwag tatakbo, at huwag ding mag-iingay. Maglilibot si Romulo nun. Nang umalis si Punal, kinindatan kaagad ni Romulo si Kyla. Sumabat naman yun ang mga tiyo niya na umano ang bahala. Sabi pa ni Kyla baka daw mabaliw. Hayaan mo yung mabaliw. Nang matahimik naman ako. Tsaka matagal ng baliw yun. Si Romulo ay tumambay lang sa may bahay nila Kyla. Paniguradong nakikita siya ni Punal na mga panahon na yon. Nakaangat kasi ng sahig sa lupa ng bahay na yun. Pagsapit ng dilim ay umiiyak na itong si Punal. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Kasabay naman noon ang pagtawag ng pangalan ni Romulo. Ano bang ginawa mo doon, Dong Romulo Bakit mo pinasama? Umiiyak. Wika ng tatay ni Kyla. Nasa mga puntong yun ay kakarating pa lamang nito galing sa uma. Mag-uuma mga aswang sa lugar na yon. Ang kulit po kasi. Pantakot ko lang naman. Pinatakot ko lang. Walang hilang yan Pilyo ka pala. Baka mamatay kami pa'y mapagbintangan. Hindi po mamamatay yun. Masiba yun palakain. Naawa na siguro si Romulo noon kaya naman nilapitan niya na ito. Napapalibutan niya ng mga aswang. 3, kasama si Kyla. Pagkarating ni Romulo ay kaagad nagpahakakan ng tawa ang mga ito kasi hindi na daw nila naatim Nakakatawa daw si Punal. Anong nangyari? Ba't nagtatawanan sila, Mulo? Wala. Tinakot ka lang Ngayon kapag binira mo pa ako sa eskwelahan, hindi na pananakot yung aabutin mo. Tara na sa bahay nila Kyla. Walang hiya ka. Kala ko kakainin ako. Yung matanda,
bigla na lang akong sinunggaban kahit walang ipin, nakakatakot eh. Tumambay sila hanggang sa lumalim ang gabi. Katunayan ay doon pa naghapunan ng mga ito. Kumakain naman ng pagkain normal ang mga aswang. Pero syempre may hinanda na si Romulo at baka kasi may iyanggaw ang pagkain. Matindi ang pagkukubli niya sa kung ano talaga siya. May pagkakataon noon na lumalapit sa kanya itong tatay na Kayla. Batid niyang kinikilati siya na maigi pero hindi talaga nagpapatinag si Romulo. Hindi ito nagpapakita ng anumang kahinaan. Ayon naman sa nalaman ni Romulo sa pamilya, may mga sumpong talaga silang hindi napipigilan. Naglalaway sa mga dayo, natatakam sa mga buntis kung minsan. Pero hanggang amoy-amoy lamang umano, at kailanman ay hindi sila pumatay. Nakilala ng gusto ni Romulo at talagang naging kaibigan niya ang lahat ng kaanak. Doon sa lugar na yun, may hindi naman aswang pero hindi tinatabla. Napakarami umanong bakas sa lugar, pero wala umanong maayos na poder doon. Karaniwang pambulag daw pero madali lang mapasok ng isang bantugan. Madali lang sila mapuksa, lalo na kapag nalaman ng pagkatao. Kaya naman ang sabi ni Romulo kung poprotektahan daw siya ng mga ito, puprotektahan din niya ang mga yon. Siya nang bahala. Maglalagay daw siya ng maraming poder sa paligid para na rin iwas sa pagkabunyag. Palalakasin niya ang harang, bagamat matagal nang nakatira sila doon at wala namang nangahas na bihasa pero kailangan pa rin mag-ingat. Pabalik-balik na si Romulo sa lugar na ito. Minsan ay kasama niya si Punal pero madalas siya lang mag-isa, lalo na kapag gagabihin siya. Hanggang sa may sinabi umano sa kanya si Kayla. May gumagala umanong tao na para ng ang kanila ay isang bantugan. May nangyari umanong pang-aaswang sa bukiran ng Himalalud at naghihinala ang bantugang ito na taga roon ng Salarin. Pero sa pagkakaalam daw ni Kayla talaga taga Salvador Benedicto ang Salarin na ito. Kasalukuyan noong nasa bahay nila Kayla si Romulo. Hapon. Araw ng linggo at wala ang magulang ni Kayla. Lalo na yung kapatid nito na lalaki na mas matanda kay Kayla noon. Umalis umano ang mga ito tapos inaalam kung saan nakatira ang bantugan. Hindi umano sinabi ng ama nila ang gagawin. Bakit kayo natatakot may nilagay naman ako sa paligid nyo Hayaan nyo yan. Kapag pumasok yan sa baluarte nyo, hihina yung karga sa katawan. Magdadalawang isip sa gagawin. Isa pa, pinalakas ko din yung sa bulag. Abay, masyado talaga mapusok tong tatay mo. Hindi ako uuwi Tingnan natin mamaya kapag nakauwi na sila. Nanatili si Romulo doon. Magkakalapit lamang talaga ang bahay. Napapalibutan ng mga saging. Parang sinaunang nayon umano ang postura nito. Sa kabila ng pananatili ni Romulo, gumabi na lang at lumalim ito pero wala pang dumadating. Labis na nag-aalala si Kayla at hindi na napapakalinon. Hanggang sa dumating ang pinsan nitong si Kayla. Ang tatay daw nito kasama ang kapatid. Naroroon sa may Kangharay banda. Hindi makauwi gawa ng naipit sa dalawang bantugan. Habang ang nanay naman nito at tiya, hindi makalapit. Pagkatapos lamang ng mga pagsasalaysay na iyon ay nagpasama si Romulo sa lugar. Naroroon din si Kayla. Madaling araw na nang makarating at itong tatay ni Kayla at kapatid. Nasa isang bahay. Bahay na maliit lang pero may malakas na orasyon. Kapag nanlaban ay patay umano ang mga yon. Ang bantugang sinasabi ay matandang lalaki. Ang isa naman ay isa namang binata. Ramdam ni Romulo na para bang papatay ng mga ito. Hindi naman kaagad sila lumapit. Nagmasid-masid muna. Sinalubong sila ng nanay ni Kayla at tiya. Ang sabi noon ay nahuli umano ang mag-ama. Wala namang ginagawang masama. Gusto lang kausapin ng mga bantugan pero biniyag. Hindi kaagad pinatay dahil nag-aantay na dumami ang mga aswang para na rin maisabay sa pagpatay. Alam daw kasi ng mga bantugang ito na marami sila. At tiyak may maglalakas loob na sumalba.
Hani pa, mabuti at sila lang. Mabuti at hindi na kayo lumapit. Malalakas ba tong mga bantugan? Akala ko iisa lang. Bakit dalawa? Teka po, di bale. Ako yung bahala. Matapos makapagsalita ni Romulo ay naglakad na ito palapit sa bahay. Madaling araw na nun. Ang tanglaw sa bahay na ito ay malaking gasera. Nag-iisa lang ang tahanan yun sa gitna ng niyugan. Nakasunod sa kanya si Kayla. Ang sabi pa nito ay kaya ba umano ni Romulo ang dalawa. Hindi naman daw nagsalita si Romulo. Kinakabahan din ito at hindi pa niya nasusubukan na magkaroon ng kabangayan na kapwa may abilidad. Kung takot daw ang tatay ni Kayla ay malamang malakas talaga mga ito. Hanggang sa sumalubong daw itong binata na bantukan. Nakaduro pa ang kamay at sinabi noon na huwag magtatangkang manglaban dahil ora mismo mamamatay sila. Masyado namang mabigat yung pinagsasasabi mo. Ano bang kasalanan ng bihag nyo? Dahil ba sa balitang may pinatay ng aswang? Sila ba? Aswang eh. Kaya nga damay-damay ng lahat eh. Ikaw aswang ka din naman kaya hindi ka na makakaalis dito. Sagot ng binata. Baka naman hindi nyo kayang alamin kung sino yung salarin. Bantugan ba talaga kayo? Tsaka hindi ako aswang. Ibaba mo nga yung daliri mo at baka ikaw pa yung tamaan ng sarili mong talandro. Diyan ka lang sa likod, Kayla. Malakas ang orasyon niya. Kapag tinamaan ka, mawawalan ka ng lakas. Umatras pabalik si Kayla. Ito namang binatang kausap ni Romulo ay mas lumapit. Nakaduro pa rin ang kamay nito sa kanyang mukha. Hanggang sa bigla umanong sinapak ni Romulo ito at talagang napasura yon. Natumba at hindi kaagad makabangon. Nang masilayan naman ito ng matandang bantugan ay lumapit ito at nag-uusal pero... Gusto mo bang matulad dito, tanda? Mas matanda ka at mas mahina yung katawan mo. Kapag tinamaan ka ng suntok ko, kabaong na yung sunod niyan. Pambira, mag-isip naman po kayo. Hindi porket aswang sila, damay na sila. May karapatan sila mabuhay lalo't wala namang ginagawang masama. Sino ka ba? Ang angas mo magsalita. Batang-bata ka pa. Marami ka pang kakaining bigas. Bigas talaga? Hindi sasaingin? Bata nga ako pero kaya kong pumatay ng kahit 10 pa sa inyo. Tumatala ba yung inuusal mo? Hindi, di ba? Sus Mariosep, pagkahina. Lakasan mo pa. Alam mo ba kung bakit natumba yung kasama mo? Apo mo ba ito o anak? Alam mo, hindi no. Bumalik sa kanya yung orasyon niya at nagpahina ito ng sistema niya. Pakawalan niyo na yung bihag niyo. Aba, ang yapang mo ah. Wika ng matanda sa may bunot ng itak nun. Hinalikan niya ang hawakan ng itak at tinaga kay Romulo. Dumaplis lamang umano ang itak na yon. Gulat na gulat ang matanda. Hindi gumagalaw si Romulo pero hindi din tinatamaan. Hinulit pang pagtaga. Lumilis ang pagataw. Isa umano itong uri ng poder na tinatawag na tagaliwas. Ito ang pinakaing dasal ni Romulo sa kanyang tangan. Hindi ito kabal kung hindi tagaliwas. Kaya nga naibabalik ang orasyon sa kalaban. Bumunot ng bagakay si Romulo. Tinutok sa matanda. Bumangon naman itong nasapak niya at inawat sila at ang sabi ng binata. Huwag gawa ng ikakamatay lamang ng lolo niya. Lolo niya pala yung matandang yon. Taga Salvador Benedicto ang salarin. Gusto niya samahan ko pa kayo eh. Tugisin natin. Huwag lang ito mga kaibigan ko. Kasi ako talaga yung makakalaban niyo. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Nagsialisan ng mga ito. Ito na ang dahilan kung bakit takot kay Romulo yung mga albularyo. Kahit mangkukulam. Sa mga sandaling yun ay masaya ang tatay ni Kayla at kapatid. Mabuti na lang daw at dumating si Romulo. Pero pinagalitan ni Romulo. Magtiwala lang umano sa nilagay niya sa lugar nila kasi hindi naman daw makakapanghamak ang mga bantugan eh. Bakit pa pinuntan at kinausap?
Mainit na nga ang usaping aswang tapos lumapit pa sa mga ito. Napanghawakan talaga ni Romulo ng maayos ang kanila Kayla. Naging matatag ang ugnayan nila. Kapag may sumpong ay lumalapit kay Romulo, lalo na kapag hindi kinakaya ng wisyo. Yung tipong nahahayok na sa dugo at laman. Marami pang kwento si Romulo, Sir Seth. Simula pa lang ito. At bawat kwento niya ay lalagyan ko ng iba't ibang pamagat. Sa kabila ng lahat, malalaman din naman ang kanila Kayla kung ano si Romulo eh. Tao lang. At nagtatanga nito ng pangil at dila ng aswang.